o mano'y pagpapapirma ng ICC ng prepared affidavit sa mga pulis. Pero bakit di raw silipin ang CCTV footage ng mga hotel kung saan idinaos ang mga sinasabing pulong? So advisean ko na kayo, huwag niyo itamper yung CCTV ninyo na nakikita doon kung sino-sino mga Pilipino ang nagkukutsabahan dyan sa mga dayuhan para gumawa ng investigasyon dito sa ating bansa. Siguro mas malaki pa yung tsansa mong manalo sa loto. Kapag merong ganong outlier na finding na sobrang layo doon sa reality ng randomness ng eleksyon, again, yung presumption ng kalokohan ay lumalabas ulit at pumupunta ulit sa balikat ng COMELEC para ipaliwanag bakit ganyan po ang nangyari. At ang Grabe mga Pero sa ngayon, sagutin mo lang ang tinatanong ko sa iyo. You know this document, don't you? I've seen that document on... Do you know this document? I'm not asking you whether or not you saw the document. Tapang. Yes, Your Honor. Paikot-ikot ka. Ito, Mr. Chair, ang problema sa taong ito eh. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Senador Bato, gustong paimbestigahan ng kuntsabahan. Paimbestigahan muna, Senador. At balugbugin mo. Paimbestigahan mo na para mawala na yung kuntsabahan dyan. Alam nyo ba mga kasama, meron namang usap-usapan dito na talagang nagkakaroon ng kuntsabahan. Ang alin? Ito. Mababanggit dito sa papanoorin nyo. Abangan nyo sa kalagitnaan ng ating video. At ito huli na. Nasa... wait lang. Wait. Wait. Ano nangyari? Yun, medyo nagkaroon lang ng problema. Yan, okay na. Ano meron? Eto. Nasa hotel sa Pasay. Itong grupo ng mga ICC daw doon mo, no? Pero, pag yan napatunayan ng Senador Bato, sigurado yung kuntsabahan na yan, tas-tas yan. Pero nakalike ka na ba? Like mo muna. Share mo na rin para marami makapanood ng ating video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-bell all nyo na para meron ka notification everyday. Ito, pag-usapan natin to, bigyan ng reaksyon. Ano yung nabalitaan? Talaga nga naman daw maituturing na traidor itong si BBM dahil kamakailan lang, hindi ba't gusto niyang makipag-ayos sa mga Duterte? Ayan. Hindi pa ba nagtatanda? Wala na ewan ko, bakit yung iba naniniwala na makikipagbati? Pero yung nakararami, lalo-lalo na sa comment section ko, nagko-comment sila, palabas lang yan. Totoo nga, palabas lang lahat. Sige, comment kayo mga kasama kung talagang palabas lang lahat nito ni Bangit-ngit. Ang lahat ng ginawa niya. Mantakin nyo, courtesy resignation. Anak ng tipaklong merong balita. Ano ang balita? Caretaker. Sino? Sinangingitim. At saka si Samin-Samin. Sipin nyo mga kaibigan, sila ang caretaker ngayon dahil nasa summit. Umalis na naman ng bansa o aalis ng bansa. Naku, ibang klase. Tuloy natin to. Pero ngayon ay ibinulgar ni Senator Bato de la Rosa na naandito na naman sa Pilipinas ang ICC at tila may... Sino ang target? Sino ang target niyan? Si Senador Bato? Si BP Sara? Lahat natatandaan nyo yung sinabi nung Bakulaw nung namumuno na hindi siya makikialam. Hindi siya makikialam. Ayun na, gumagapang na yung mga ulupong. Gumagapang na para arrestin si Tatay Digong. Ngayon, noong nakaraang araw, courtesy call. Courtesy resignation. Ngayon, eto na, nasa ICC. Diversionary tactic. Merong talagang palabas. Merong gustong mangyari. Kunyari, resign. Ayun pala, nasa Pilipinas na naman ang ICC. Saan kaya sa Pasay ito? Para malaman natin, ano ba itsura nitong mga to? Di ba? Para naman masama sa media. Kasi kung totoo yung sinasabi rito na nasa hotel sa Pasay, di ba?
Isipin nyo na lang, gagawa na naman sila, magpapakulong na naman sila ng Pilipino, papunta sa dahig. Ganun ba yon? Wow! Ibang klase. Kontsabahan ang PNP at International Criminal Court. O, yan na naman. Natanggap daw umanong sumbong ang senador na ilang mga taga-ICC ang namimilit magpapirma ng mga prepared affidavit sa ilang aktibo at retired na pulis para tumestigo laban sa kanya. Ibinunyag nga ngayon ni Senator Bato na kasalukuyang nasa isang hotel. Sobra na yan. Pag ganyan, nagpapapirma. Dito pa kayo, mga banyaga kayo. Ngayon, magpapapirma kayo ng para sumuporta at hulihin ito si Senador Bato. Wow, Senador Bato, wag na. Wag tayong papayag, ha? Wag tayong papayag, ha? Siguro pwedeng, policy na yung mga yan. Oo, wag kayo dito manggulo, mga banyaga kayo na aaresto kay, kung halimbawa lang kay Senador Bato, wag kayo dito. Oo, at doon naman sa magtutulong-tulong, kunwari lang, kung meron man, kung nababalita dito, kung meron man na pinagpaplanuhan si Senador Bato, mag-isip-isip na ho kayo. Mag-isip-isip na ho kayo. Yung ginawa nyo kay Tatay Digong, biglaan yun, pamamersa. Eto, meron ng info. Baka naman, mag-party ang Pilipino niyan. Sa gagawin nyo mga ICC. At doon sa kakampi sa ICC. Baka mag-party na ang Pilipinas niyan. Isipin nyo mabuti, Sa Pasay City, ang mga grupo ng investigador mula sa ICC na tumatawag at nananakot umano sa mga retiradong pulis para idiin umano si Senator Bato at si dating Pangulong Duterte sa mga kasong kinakaharap sa International Tribunal. Ginawa ni Senator Bato ang kanyang pahayag bilang tugon sa naging komento ni Marcos Jr. na bukas daw itong makipagkasundo sa pamilyang Duterte. Pero ang ipinunto ni Senator Bato na kung talagang sincero si Marcos Jr. sa kanyang sinasabing pakikipagkasundo sa mga Duterte, ang unang-una daw dapat gawin ng Pangulo ay palayasin sa bansa ang ICC investigators na nananakot sa mga retiradong pulis. Dapat paalisin agad. Kasi wala. Kung mo nasa bansang Pilipinas kayo, tatakutin nyo yung mga tao dito? Wow naman. Sino nag-utos sa inyo? Sino ang may pakana na naman ito? Yan ang tanong ng ating kababayan na si Josefina. Bakit andito na naman yan? Sino ba nagbayad dyan para gawin na naman yung bagay-bagay na yan? Isipin natin mga kasama. Magkano na naman ang utos? Magkano naman para dalhin si Senador Bato sa dahig? Hindi nyo ba alam, pupunta nga sila ron. Para pupunta na ata. At saka si Senador Robin, bumisita kay Tatay Digong. Di ko lang sure Di ko pa nakikita kasi. Si Senador Robin, oo. Pero ang sabi ni Senador Bato nung nakaraan, pag nanalo siya, bibisita siya dun eto pa. Di ba sinabi ko kanina, gagawing caretaker? Yan ang plano nila pinagre-resign, courtesy resignation. Pero sinangingitim, andyan pa rin. Kumari lang nagsasalita na matatanggal siya. Malakas ang loob. Ng mama dahil meron na palang usap-usapan. Kunwari lang pala ito, palabas lang natin ito, pero retain kayo. Ang tatanggalin lang, kilala nyo ba kung sino lang tatanggalin? Ang nakakaasar mga sama, isang tao lang ata ang tatanggalin alamin natin sino ang caretaker ng bansa ngayon. Sino ba talaga? Ito. Talaga si Pangulong Marcos Jr. ng ilang opisyal bilang caretaker ng gobyerno habang nasa Malaysia para sa 46th ASEAN Summit. Tatayong mga caretaker ng pamahalaan sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Inaasahang lilipad pa Kuala Lumpur ang Pangulong. Sila rin Kunyari, pinagre-resign. Pakwela lang daw yun. Para yung tao, parang bigla, tatanggalin na. Para ganun, magulat ba? Wala. Ganun talaga mahirap daw tanggalin pagkakampi. Sino ba ang tatanggalin lang? Kaya nagkaroon ng mga ganung usapan dahil meron silang target na tanggalin.
ngayong araw para sa summit kung saan tatalakayin nito ang posisyon ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Samantala nanindigan naman ng Malacanang na tugon sa umunoy kulang na performance ng administrasyon. Naku, wag na natin yan. Talagang kulang talaga yan at walang performance. Oo. Talagang walang performance level. Lahat dispalanghado. Kaya nga galit ang taong bayan eh. O dito tayo. O imbestigahan. O Senador Bato, imbestigahan mo na at balasahin mo pag nahuli. Gustong imbestigahan sa Senado ni Senator Bato de la Rosa ang anyay kuntsabahan ng PNP at International Criminal Court. May natanggap umanong sumbong ang senador na ilang taga-ICC ang namilit magpapirma ng mga prepared affidavit sa ilang aktibo at retired na pulis para tumistigo laban sa kanya. Nakatutok si JP Soriano. Dati nang naghahanda si Senador Bato de la Rosa sakaling magkatotoo ang usap-usapan at ipaaresto rin siya kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na crimes against humanity sa International Criminal Court. Pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko. Yan. Uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Ngayon, paglalahad ng senador, ilang aktibo at retired na pulis ang nagsumbong sa kanyang may ilang taga-ICC umano ang pumunta sa mga hotel sa Pasay at Ortigas. Pinilit umano ang ilang pulis na tumistigo laban sa kanya kaugnay ng umano'y EJK sa gitna ng war on drugs ng Duterte administration. Tinatakot nila yung mga pulis na kung hindi kayo mag-sign itong prepared affidavit, may prepared affidavit sila na pinapapirmahan, ay kayo ang madidiin ngayon sa kaso. May mga active, may mga retired na pulis na pinapatawag nila, and of course this is with the concurrence and with the facilitation of the PNP leadership. Sa pagbabalik sesyon daw ng Senado, magpapatawag si De La Rosa ng hearing para maimbestigahan ang anyay kuntsabahan ng PNP. Yan ang maganda. Idiin nyo rin yung yung hire at saka yung magre-retiro na. Baklasin nyo lahat yan. Magtulong-tulong kayo, Senador. Ikulong nyo, i-contempt nyo rin. Ganun dapat. Ganun dapat, sabi ni Aling Melody. Ganun. At ICC. Suffice it to say that yung affidavit na gusto mapapirmahan sa kanila ay naglalam ng mga incriminating statements laban kay Pangulong Duterte at sa akin. At yung mga pulis naman, lalong-lalo na yung mga retired na very powerless, ay natatakot din. Yung iba ay nakapirma daw at yung iba naman ay nagmamatigas, hindi pumirma dahil it was done in the absence of their lawyer. Wala pang maibigay na larawan o anumang ebidensya si De La Rosa kaugnay sa umano'y pagpapapirma ng ICC ng prepared affidavit sa mga pulis. Pero bakit di raw silipin ang CCTV footage ng mga hotel kung saan idinaos ang mga sinasabing pulong? So advisean ko na kayo, huwag niyo itamper yung CCTV ninyo na nakikita doon kung sino-sino mga Pilipino ang nagkukutsabahan dyan sa mga dayuhan para gumawa ng investigasyon dito sa ating bansa. Tinawagan at pinadalhan ng mensahe ng GMA Integrated News si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti upang kunin ang kanilang panig. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Wala pa ring tugon. Nako po! Nako. Ewan ko ba dyan? Excuse me. Sinasipon na naman tayo. Nakakasipon talaga yung yung PES. Ay, grabe. Pag talaga may rhinitis ka, talagang pag umatake, talagang sagad-sagaran. Sino ba talaga ang target? Papakita ko lang sa inyo. Alin ba yung usap-usapan na nagkaroon ng sisibakin? Ang target nila, eto. Sino to? Siya lang naman ang target. Si Minarla Guevara, Secretary Guevara. Diba? Yan lang ang sisibakin. Ang dami pa nilang paetsa-ketsa. Courtesy resignation. Sabi rito, dami yung eme-eme dyan sa palasyo. Ang totoong target nyo lang talaga na tanggalin dyan ay walang iba kundi si Solicitor General, si Justice Secretary Menardo Guevara dahil maka-Duterte talaga yan. Tama. Yan ang target ng mga dorobo. Kunwari lang. Kunwari lang na courtesy resignation. Sige, mag-resign kayo. Eme-eme lang pala. Dito tayo. Makakarinig na naman kayo ng pangit na pronunciation. Ng usapin dito. Ano meron? Kayo na bahala humusga rito ha. Kung ano mapapakinggan nyo, kayo na bahala magkomento. Dito. Ano sabi dito? Cabinet shake up to underperformance. Ha?
Ano raw? So, meron ng batch 1 ng mga na-retain or parang kumbaga bagong talaga rin na officials. Ano po ang aasahan natin this week pagdating po sa gabinete? Siguro nadinig naman ni Christian nung ipinahayag ni ES Lucas Bersamin na meron pa, may darating pa, may announcement pa. Sabi nga niya, most probably by Wednesday, baka meron pa. Anong mga department kaya yun? Baka may clue. Ngayon, wala eh. Wala akong malayo sa radar ko. Pero kasi diba yung unang binanggit ni ES noon ay yung mga yung parang economic cluster. Oo. So, meron ano kaya ang possible na sunod na tutukan ng Pangulo? May related ba sa justice or education or other sectors? Hindi ko alam eh. Siguro makikita nyo naman kung ano yung mga naging trabaho ng iba. Doon na tayo babate. Ano ba yung naging trabaho ng iba? Hindi natin alam. Opo. Ang isa sa parang question lang, Yusek, kayo na rin po ang sumagot mula sa Malacanang. Dahil nga ang binanggit, parang isa sa binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang statement ay kaya kailangan ng revamp sa kanyang gabinete ay dahil doon sa naging resulta ng nakaraang midterm election. And may mga nagsasabi na bakit ang gabinete ang pinagdiskitahan o ang kinailangang ayusin kung ang sinasabi ng Pangulo ay yung naging resulta ng eleksyon. Bakit hindi yung mga taong nangasiwa dapat doon sa mga kandidato ng administrasyon yung siguro kailangan ayusin o kausapin para sana na-fulfill yung target ng admin? Sa tingin niya ng ating Pangulo, baka ang tao ay nakulangan sa naging performance ng administrasyon, kaya hindi nasungkit yung numero na nais para sana sa alyansa. So yun yung siguro nararamdaman ng ating Pangulo. So with that, pakiramdam niya, dapat mas... Ewan. Oo, basta ang taong bayan naniniwala, wala na. Yung alkansya, watak-watak na. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Tsaka, ewan ko ba? Oo, nakukulangan o talagang kulang-kulang? O, wala naman talaga. Hay, nako. Ganun talaga. O, life is life. Kaya next 2028, pumili kayo ng matino. Huwag kayong pipili ng durobo. Huwag kayong kukuha ng mga sasakit ng ulo natin lahat. Ay, may nakalusot nga eh, di ba? Sa bagay, yun ang hindi natin alam kung na-magic. Kaya ito, si Atty. Respicio magbibigay ng pahayag dito. Kung ano man yan, intindihin natin mabuti. Tataka ako sa lahat ng opisyal ng gobyerno ngayon, bakit kayo tahimik? Sagara palang kamali ang nangyayari sa ating election process. Kapag meron pong maling nagawa, dapat po kayong magsalita. Yun, tama yun. Ibigay ko sa inyo ng taong bayan ang kanilang tiwala para sila ipagsilbihan at gawin lamang ang tama para sa kanila. Kapag hindi nyo po itinatama ang mga bulgar ng kamalian, sila po... Oo, ang problema kasi, pag umaatake ito si Atty. Respicio dito kay Milek Chair, ang kapalit, kakasuhan, kinasuhan, at disbarment. Ayun ang nakakabuisit mga kasama eh. Kahit tama lahat ng sinasabi nito ni Atty. Respicio, sa pananaw nila, kasi merong itinatago, sabi ni Aling Medrano, may tinatago kasi. Kaya todo depensa ang mama. Ngayon, pag ito nabusisi ni Atty. Respicio yung laman ng software, tas ka ngayon, ipapa-impeach ka. Milek Chair, wait mo lang. Sabi, there's more. Roy. Ay tinatraidor ninyo. Attorney, anong masasabi po ninyo dito sa mga panawagan ng manual counting, lalo pat ang PDP Laban? Meron po silang mga inihahing akbang para po ipanawagan sa Commission on Elections na gawin po iyon para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating pong electoral process. Kasi nasa Section 31 din naman daw yun ng batas. At malinaw naman doon, hindi na needed ng batas at hindi na raw needed na kailangan pang maghahain ng election protest. Oh, hello, Chairman George Garcia. Yan. Needed kaya. Kaya kayo dito sa process na to. Ayaw sana natin, MJ, na makarating tayo sa sitwasyon na ito na kailangan nating i-correct yung mga nakaraang pagkakamali. Pero wala na tayong choice eh. Nandito na tayo sa dumi na to eh. At ang ilang paraan na lang na pwede nating magawa para malaman natin ang katotohanan dito sa nangyaring election process na to, isang paraan doon ay manual audit. Huwag po natin Huwag po tayong tumigil hanggat madiscover natin ang katotohanan sa mga nangyaring kalokohan na ito. Manual audit, yan ang isulong, dapat lang. Para malaman talaga ng mga nakakaalam, lalo na si Atty. Respicio, kung anong magic at mahika ang nangyari dyan sa makina. Yung nagtaka rin kami, attorney, noong kay Pastor Apollo C. Kibuloy, yung ranking niya sa local,
42 in many areas. QC, Caloocan, Taguig, Pasig, Parañaque, Las Piñas, Metro Manila, at ilang pang lugar gaya ng Rizal, 42, Isabela, 42, Antipolo, 42, at maging sa Bulacan, sa Ilagan, sa Angono, Rizal, 42 din. Ito ba'y tsamba? Ito ba'y pagkakataon lamang? Anong masasabi mo, sir? Kahit sinong statistician siguro ang tanungin mo, MJ, ano yung chances na maging consistent in 42% ka sa napakaraming bayan at any stage ng canvassing? Siguro mas malaki pa yung chance mong manalo sa loto. Kapag merong ganong outlier na finding na sobrang layo doon sa reality ng randomness ng eleksyon, again, yung presumption ng kalokohan ay lumalabas ulit at pumupunta ulit sa balikat ng COMELEC para ipaliwanag bakit ganyan po ang nangyari. At ang Grabe mga kasama, ang ranking buo. Buo to Metro Manila 42. Hindi nagbago, walang 43, walang 42, walang 41. Magic. May magic ang boto. Yan ang sabi ng nakararami dito. Sige mga kasama, i-comment nyo. Ang ranking ni Pastor, hindi nagbago. Rizal, Isabela, Antipolo, La Union, Cainta, Angono, Iligan, Bulacan, Pateros, ano ba yan? Na dapat nilang ilabas ay bilangin natin muli yung mga presinto na questionable at tignan natin kung totoo bang 42% consistently ang tao sa bayan-bayan na yon ang naniniwala lamang doon sa kandidato na yon. 42 siya, attorney, in ranking doon sa 42 in ranking. Yep. Oo. At sir, itong mga pinapanawagan po ngayon ng taong bayan, pag hindi ito pinagbigyan ng Commission on Elections as a lawyer, anong tingin mo, sir, mangyayari? Yun nga ang sinasabi nila, Harold, parang failure of elections nga ang nangyari dahil palpak talaga yung ating election systems. Ititignan natin makatotohanan pa bang mangyayari yun. Mukha namang talagang naninindigan si Chairman George Garcia sa kanyang mga hakbang na ginawa. Kaya nga ang sinasuggest ko, impeach na lang itong mga COMELEC chairmans na ito dahil yun lamang naman talaga ang practical na pwede natin gawin ngayon para mapanagot ang mga taong may sala. Kapag meron pong kasalanan sa ating gobyerno, kailangan silang panagutin. At ang solusyon ng ating konstitusyon ay i-impeach sila. By the way, Chairman George Garcia at mga commissioners ng COMELEC ngayon, padalhin nyo na po ang aming trabaho at mag-resign na lang po kayo. Yo! Sir, tinatanong... Ayan mga kasama mahabang kwento na ito. Impeachment. Oo, patungkol na dito kay Melek Chair. Wait. There's more. Siguro, pag nakaupo yung iba pang senador, at may maghahain talaga dyan, puro abogado. Abangan natin. Oo. Hindi naman tatantanan niya ng mga ibang senador na mga dapat nanalo, ginawa ng hocus-pocus daw, sabi ni Aling Madrina. Diba? Yung makina, yung software, ang kalikutin dyan. Para malaman kung sino, bakit ang tagal ng transmit ng boto. Dapat yan, segundo lang o kaya minuto lang Inabot ng madaling araw, na-stop daw sa gitna. Baka doon binola. Nirapol. Kung sino mananalo. Wow, bang klase talaga kayo pag nalaman niya ng taong bayan, ikaw, Melek Chair, si impeachment ang kalalagyan mo dito kay Atty. Respicio. Ang po nating viewers, kayo po ba hindi natatakot sa balik dito po sa inyong mga matatapang na mga pahayag against po sa nagdaang electoral process? Hindi po ako natatakot dahil lahat po ay ibinigay na nila sa akin. Kulang na lang po ay patayin nila ako. At sa kamatayan ay hindi rin po ako takot. Naniniwala po ako na ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay at sa ating bansang Pilipinas ay ang ating kalayaan, ang ating demokrasya, ang katotohanan, ang lahat ng tama dito sa mundong ito. Dapat ipaglaban natin iyon. Kapag susuko tayo sa mga ganitong laban, ano pa ang silbi ng ating pamumuhay sa mundong ito? Attorney, matapos itong midterm election, ang susunod na halala natin, meron pang BARM, tapos meron pa yatang barangay, pero isa sa mga pinakamalaki is itong 2028 election. Sa tingin mo, dapat bang mabago na yung sistema ng ating pagboto? Kasi nabubuksan ulit yung panukala na mag-hybrid tayo. Bilangan tayo sa mga presinto, yung pag-transmit nito ay automated. Kasi maaari naman niyang maikumpara, kasi meron niyang, ngayon kasi parang naging walang silbi yung mga poll watcher Wala silang nakikita kung ano nangyayari sa actual mismo na bilangan. So pwede mo maipaghambing sa precinct level hanggang doon sa canvassing area. Pero sa inyo po, ano po ang gusto niyo gusto niyo bang mabago itong sistema na ito? Hybrid or balik tayo sa mano-mano? Ano sa tingin niyo po? Sabi nga ni Elon Musk sa Amerika, basta computer system yan, pwedeng dayain. At sinabi na rin ni President Donald Trump sa lahat ng governor ng lahat ng states ng Amerika
gawin ninyo na one-day election lang at paper-based election. Ibig sabihin, manual counting. Dahil nga po, kapag itinago mo ang pagbibilang sa likod ng computer, wala nang nakakakita. Yung Tama. manual counting, at least nakikita mo yung nagbabasa ng balota, hoy, nandaraya ka, binibidyohan kita, lalabas ka sa Facebook. Yun po ang maganda nating pwedeng gawin ngayon. Hindi na po Dapat siguro tayo ibalik na lang. magtutulad ng Kahit abutin pa ng umaga yan, at least may laban. Yung kumbaga sa manok, may tumutuka pa. Pero totoo, kasi naranasan ko rin yan dati. Oo, naka-experience din ako maging watcher. So talagang bantay sarado mo yun, may tara ka pa. Tapos pupunta yung pinaka-leader nyo, ilan na lamang. Ganon! Pero dito wala na. Behind the screen, behind the computer, behind na talaga. Wala ka ng kalaban-laban. Pag talo at nalagay sa computer, talo ka na talaga. Yung tuka mo, laylay na, walang palo. Ganon. dati na manual counting na may kaguluhan, na may intimidation. Kasi nga, meron na tayong social media para mapanagot yung mga gumagawa ng mali. Sabi nga nila, people behave in the presence of other people. Huling katanungan na lang mula sa akin na attorney kasi sinasabing ang isa sa mga biktima raw ng pandaraya ay itong si Marcos Jr. Kaya nga naghain siya ng electoral protest dati kay Vice President Leni Robredo. Pero kayo rin po ba yung nagtataka bakit nung pagkaluklok niya, wala siyang kinorek doon sa ating sistema ng ating halalan? Nagtataka ako sa lahat ng opisyal ng gobyerno ngayon, bakit kayo tahimik? Sagara palang kamali ang nangyayari sa ating election process. Kapag meron pong maling nagawa, dapat po kayong magsalita dahil ibinigay po sa inyo ng taong bayan ang kanilang tiwala para sila ipagsilbihan ang gawin lamang ang tama para sa kanila. Kapag hindi nyo po itinatama ang mga bulgar ng kamalian, sila po ay tinatraidor ninyo. Attorney, siguro bilang panghuli na lang, last message sa ating mga kababayan at baka may panawagan ka pa sa gobyerno. Mga kababayan natin dito sa Pilipinas, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na suporta sa aking advokasya. Nababasa ko po ang inyong mga komento at mensahe sa akin dahil po sila po ang nagpapalakas sa akin. Kahit napakarami pong kaso ang isinasampa laban sa akin ng mapang-aping gobyerno na ito, ako pa rin po ay tumutuloy na lumaban at dahil yan sa lakas at suporta na ibinibigay nyo sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Malaki ang potential nito ni Vice Mayor Respicio. Vice Mayor na ho to, nanalo po ito. Malaki ang potential nito kung halimbawa representative ba? Kaya congressman. Kasi hindi natin alam, baka mamaya pag nag-jump siya sa senatorial race, baka 'di ba? Hindi natin alam. Kasi iba yung local, iba yung national. So, kilala naman natin siya. Malaki yung boses niya, matapang siya at nakikipagbakbakan din ito mga lalo na sa mga ganyan. Bumuboses siya. Pero, ang tansya natin dito, may potential. Pero pahinugin natin mga kasama. Pahinugin natin si Atty. Respicio para makasama sa senatorial slate o sa senatorial race sa 2028. Abangan natin yan kasi ang tapang Parang kahanay siya ni Senador Marcoleta Napansin nyo ba dati sa Senador Marcoleta, bibigyan ko kayo ng slide. Hindi na ako nakita. Bibigyan ko kayo ng slide na talagang iba yung tapang at paninindigan. Meron ito, dati pang hearing to way back COVID time, parang meron silang inimbestigahan dito. Kung paano niya imbestigahan, kasi nagsisinungaling, ito papakita ko lang. Para naman, ito hindi ho siya mabebenta. Hindi ho siya mabebenta dyan sa Senado. Kasi may boses ito. Pakinggan natin I'm warning you, I have documents with me. Huwag mo akong paikutin. I don't care if you're the best lawyer in this country. Pero sa ngayon, sagutin mo lang ang tinatanong ko sa'yo. You know this document, don't you? I've seen that document on... Do you know this document? I'm not asking you whether or not you saw the document. Tapang. Yes, Your Honor. Paikot-ikot ka. Ito, Mr. Chair, ang problema sa taong ito I'm warning you, I have documents with me. Huwag mo akong paikutin. Nakita nyo mga kasama, yan talaga ang dapat na maging Senate President. Diba? Walang sino-sino. Sige, birahin ng birahin. Pag mali. Ganun. Yung iba kasi parang... takot sa boss, takot sa amo.
Sa totoo lang, di ba? Ganun lang yung iba eh. Takot sila masyado sa amo. Kaya minsan nakakabuwisit. Kaya kung gusto niyo maging Senate President, bakit hindi? Di ba? Senate President na. Para maganda-ganda ang maganda-ganda ang usapan dyan sa Senado. Di ba? Pag matapang ang mga namumuno at may paninindigan, maraming matatakot, maraming hindi gagawa ng mga kamalian. Tsaka takot, ha? Makulong. Pag yan, sayang nga si Atty. Vic eh. Sayang talaga. Sayang na sayang lang. Dahil hindi pumasok. Hindi natin alam. Baka mamaya, dinorobo din yung boto ni Atty. Vic. Diba? Ganun lang. Tsaka, ano ba? Ang hihintay natin sa mga susunod na usapan. Ito na. Yung usapin ng ICC. Baka mamaya. Oo. Sana ilabas din yung video na nakuhanan yung ICC dyan sa Pasay, sa hotel sa Pasay. Para naman, aware kung ano yung mukha nitong mga, yung mga ano na yan, yung mga ICC na yan. Para sa susunod, ayan naman, andyan na naman. Sino naman kaya target nito? Ganon. Kung umabot ka sa video na ito, mga kasama, sabihin nyo kung nasa ang lugar ka. Ayaw nga pala, magkakaroon pala ng malawakang gathering o peaceful rally sa May 31. Si BP Sara, kung hindi ako nagkakamali, kasama sa Dahig. So, yan, kung umabot ka dito, sabihin mo kung saan lugar ka. Shoutout sa iyo ng bonggang-bongga. Hanggang sa muli. Bye-bye.